1, 2, 3, come on! Hello beautiful people! Welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre, kung ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam ninyo. Fresh overload pa rin, di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C plus kumakain ka ng maraming banana. Dahil sa banana, mas nakakaloka ang ganda ng Mama Sam ninyo. Charot! So, kamusta naman kayong lahat? Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw ng syempre Tuesday. So, happy Tuesday sa atin lahat ng bonggang-bongga. At hindi lang yan, syempre maraming salamat sa walang sawang pagtangkilik di syempre sa Mama Sam Vlog, araw-araw, lagi-lagi. Maraming salamat po sa pagmamahal at suporta na binibigay ninyo. At saka syempre sa mga makasolid na makamama Sam dyan na laging tumututok dito. Araw-araw, lagi-lagi. Maraming salamat guys sa inyong lahat. Kaya naman ngayong araw na to, marami akong hatid na chika sa inyo na talaga naman, oh my gosh, magtataas ang kilay ninyo ng bonggang-bongga sa mga pag-uusapan natin ngayon. Kaya guys, wag na nating patagalin ang ating mga chika para sa unan nating chika. Eto nga, my gosh, syempre pinag-uusapan ngayon sa social media at mainit-init dahil si Mr. Nawat ay nagsalita na. Sabi niya sa susunod na edition daw ay magtatanggal daw siya ng 3 or 4 na hurado. So, papalitan daw niya. Anong chika mo dito, Mama Sam? Well, ang chika ko dyan ay dapat lang. So, yun. Dapat pagpapalitan niya yung mga katulad ni na Osmel. Ayan. So, si Osmel masyadong parang, alam mo yun, tawag dito, masyado siyang name-personal. Oho. Pag ayaw niya yung mga girls, ayaw niya. At saka, matataas ang binibigay niya sa mga Latina, samantala ang mga taga-Asia, ang baba niya magbigay ng score. At ganun din, syempre, si Omar, isa pa rin yan. Diyos ko, hindi niyo naman kailangan niya sa pageant ninyo. Ewan ko ba naman kung bakit kinuha-kuha niyo pa yan si Omar. Parang, alam mo yon, alam ko na gumagawa ng ingay ang Miss Grand All Stars na para, alam mo yung mapag-usapan dahil yung mga girls or yung mga involved doon sa Miss Universe ay kinuha niya at binigyan niya ng chance. Pero, ayun, nagsilakihan naman ng mga ulo, di ba? So, no wonder kung bakit ang Miss Universe organization ay nagrereklamo kay Omar. So, ayan na nga, dahil marami din nagrereklamo sa kanya dito sa MGI All Stars. So, dito, nakita natin na ang may problema ay si Omar, di ba? So, yun. So, naging ma-issue ang MGI All-Stars dahil sa mga hurado. At hindi lang yan, syempre si Lupita Jones na laging reklamador. Oo, si Lupita reklamador na laging nirereklamo, si ganito, si ganyan. At ito nga lang, makailan ay pinag-initan din ang ating pambato na, alam mo yun, si Gasini Ganados na wala namang kinalaman sa problema niya, charot. So, yun. So, nakakaloka kasi parang dapat ba na talagang sabihin mo pa to sa yung or papansin ka lang o gusto mo lang talagang gumante at mainit ang ulo mo kay Gasini. Bakit, Lupita? Inaano ka ba ni Gasini? Dahil ba mas maganda siya sa'yo? Charot. Dahil siguro, imbiyer na siya sa beauty ni Gasini. Ayun yon. Pero salamat na lang tayo dahil may mga hurado din na naniniwala sa beauty ni Gasini. At itong mga nakaupong huradong to, ayun, dapat nga silang pagpapalitan. Oho. Sama mo na dyan si Isabel Minin dahil nagkaroon din siya ng problema sa taga Venezuela, di ba? Na parang nagrereklamo din sa kanya. So, yun. So, dapat nga palitan na sila dahil hindi sila fair. O, di ba? Charot. So, yun. So, naiintindihan ko, ang mga hurado naman ay may say sila sa gusto nilang sabihin or bigyan ng score yung mga kandidata. Pero not to the point na parang
kailangan mo pa i-social media ng bonggang-bongga. Kaya Lupita, nako, nakakaloka ka. Charot. Pero syempre, good luck na lang sa kanila at sana mapalitan nga sila ni Mr. Nawat very soon. No, di ba? So, mga ingrata. Charot. Ay, nako, nakakaloka. Ewan ko ba, bahala sila sa buhay nila. At para naman sa sumunod natin, chika, eto nga, sabing ganon ni Tarina Bote, sabi niya, prepare a lot of money. Ayun. Kung gusto niyo daw sumali dito sa MGI All-Stars, ayun siguro yung ibig niya sabihin, prepare a lot of money. O, di ba? Ako naman, para sa akin, alam naman na natin, ang mga pageant ngayon ay business. Oho. Alam natin na talagang grabe ang botohan. Oho. Sa totoo lang, ang tindi ng botohan dito sa MGI All-Stars. Ang daming botohan. 3 beses ba o 4 na beses? Parang feeling ko dapat isa lang or 2. Pwede yon. But sabi ko nga siguro top 18, ayun, siguro may botohan kung sino papasok do sa top 18 and then the next round is top 10 kung sino lang yung papasok sa top 10. Tapos yung para sa top 5, dapat sa hurado na yun at saka sa winner. So yun dapat, ganun yung proseso. Hindi naman yung parang lahat na lang ng game na stage ay dapat ganon. So yun. Kaya medyo ang mga tao nagre-react din. So anong plano ninyo ubusin ang mga pera ng tao? Charot. So yun. Naloka kasi yung kadamihan na parang ayun nga daw yung sinasabi nila na parang sabing ganon, kailangan mag-prepare ka ng maraming pera kung sasali ka dito sa MGI All-Stars. So, di ba? But for me, anong tawag dito? Ganun talaga wala tayong magagawa Yun yung mechanic ng games. And then, si Tarina natalo dahil sa kulang ang kanyang pera. Charot. Kulang ang kanyang suporta. Nakakaloka. Pero ito mas nakakaloka dahil si Yamelex, nagreklamo dito kay Omar, kaya daw hindi siya napasama sa top 5 dahil sa 7 score na binigay daw ni Omar, kaya hindi na daw nakalusot sa top 5. Talaga ba? So, parang dahil lang doon, sana binoto ka ng mga tao. Ganon. So, nakakaloka dito si Yamelex Si Yamelex, sa totoo lang, hindi ko siya nakikita na ng pang All-Stars. After na manalo ni Colombia, parang naintindihan ko, ang beauty ni Yamelex ay hindi pang All-Stars. Pero, pwede siya sa Miss Grand International. Dahil ang beauty niya ay pang Miss Grand. Kung sasali ito ngayon ulit dito sa Miss Grand, for sure, siya ang mananalo Miss Grand International. For sure, ha? Yes, so dapat mag-isip-isip din siya. Paano naman kasi hindi ko alam kung bakit siya sumali sa MGI All-Star. Sana nagpunta na lang siya sa Miss Grand. Total yung atake din naman niya ay pang Miss Grand. Pasabog din naman siya doon sa mga eksena niya, di ba? Pero kasi ang All-Stars kasi ay si Colombia, di ba? Ayun, si Colombia, si Gazzini, mga ganon. Kaya, sorry na lang Yamelex, and then pwede ka naman sumali sa Miss Grand International. Agree ba kayo na pag nag-Miss Grand siya ay kaya niya at mananalo siya? Yun. At huwag niya nang sisihin si Omar dahil sa 7 na ibinigay sa kanya. Kung 7, okay lang yan. Diba? Ganun talaga kasi may botohan kaya hindi ka napapasama. Hindi yun dahil kay Omar. So yun. Alam natin na si Omar kuripot magbigay ng yan. Pero dahil nga doon, ayun. So kaya hindi yan pumalo ng bonggang-bongga, di ba? So yun, ganun yung reason nun. At para naman sa sumunod na chika, Patricia Lorenzo Diaz, di ba may Diaz yan, ay magjo-join nga daw dito sa MGI All-Stars sa 2nd edition. So, another transgender na susubok sa lakas at sa galing. Kung si Vietnam ay naka-top 5, kaya din daw ba ni Patricia na maka-top 5 sa MGI All-Stars? Sabi nga ni Tarina, prefer a lot of money. Di ba? Mag-prepare ka ng pera. So, papasok ka. Pantayan mo yung 11 million. Charot. So, yun. Nakakaloka.
Hay nako. So yon. So ako parang feeling ko si Patricia ay well prepared naman at kaya niyang talagang makipagsabayan sa mga baksakan. Parang feeling ko kakayanin niya yan. So ngayon pa lang magkuha-kuha na kayo ng mga sponsors. Kung sino yung mga gustong sumali sa MGI All-Stars ay simulan na ninyo ng mga sponsors. Ganon. Yung mga tipong susuporta sa inyo no matter what happen at kayang magbaksak ng milyon-milyon para sa laban ninyo. Diyos ko Lord, parang dapat mag-ganon, charot. Anyway, so magkasubukan. So malaman natin kung ano ang kahihinat na ng magiging laban dito ni Patricia kung sakaling mag-join nga siya sa MGI All-Stars. But ngayon pa lang, I'm so excited for her, di ba? So yun, laban yan. At alam kong kayang-kaya niya yan. At bongga. Di ba? At para naman sa sumunod natin, chika, dalawang reyna ng MGI All-Stars nagrereklamo. So, nagrereklamo nga dahil sa sistema na nangyari dito sa yung na-crash yung, ano ba to? Yung website. So, hindi daw makaboto. So, si Faith Maria, ayan nga, sabi niya, may people were trying to vote but cannot because of the website issue. My family cannot even vote for me. Ayan yung sabi ni Faith. So, parang feeling niya ay nanghihinayang siya kasi hindi nga makaboto. Paano naman kasi, sana kasi, yung may mga ganitong sistema na botohan, ayusin for next time, di ba? So, dapat, ayan, naka-experience na sila ng ganito, di dapat ayusin na ng next time para mas, mas makalaban pa yung mga kandidata at mas maraming perang papasok, di ba? So, yun. So, nakakaloka. At eto, sabi naman ni Mariana, Bekova, sabi niya, fair pageant? Taray, may pag ganon. I had the highest score from the judges, but the thousands of supporters could not even access the voting website. If the public votes are determined to the final resort, making sure the system actually work for everyone should be priority. And since they knew it wasn't working properly, they should have to cancel it together during the finals. Of course, they only care about making money. True. Ay, may ganong patira. To be honest, ako yes. Kasi parang ang tagal na hinintay doon ninyo. Parang ano ba ang naging problema? Kasi parang nasa stage na yung mga girls, nakatayo na sila doon. Tapos biglang, pasok uli sa loob. Tagal nila nakatayo doon. Siguro may mga 20 mga 10 minutes na nakatayo na sila sa labas. Umabot na yata ng 15 minutes or 20 minutes ganon. Pagkatapos pinapasok na sila uli. Pagkatapos ayun nga may inayos. So sabing ganon, nagkaroon nga daw ng problema sa website at hindi daw makaboto ang mga tao. Paano naman kasi milyon-milyon din mga tao ang pumunta doon. So ngayon, ang hindi ko maintindihan bakit hindi nila na-prepare ito ng bonggang-bongga. So, yun. So, tama din naman. Kung ganun ang problema, edi sana hindi na lang tinuloy. Pero, to correct her din, nakarating siya sa top 5 na tuloy-tuloy yung botohan. Diba? So, kung ang nirereklamo niya ay yung unang part pa lang, kasi sa unang part pa lang naman nagkaroon ng problema. 'Di ba? So sa unang part, sa first part pa lang ng top 18 bago mag-start yung swimsuit competition doon, talagang naka-hold sila doon at inayos yung system. Pero kasi si Czech Republic ay nakarating na siya sa dulo. Kumbaga nasa top 5 na siya at hindi siya pumasok sa top 3. I totally agree. Kung doon pa lang sa mga judges ang basihan, talagang ang magta-top 3 dyan ay si tawag dito, si Czech Republic, saka si Ghana, at saka si Philippines. Ayun kasi yung sa score ng mga hurado. Pero, dahil hindi na nga siya na tawag dito, dahil nagkaroon nga ng botohan, so hindi na siya doon nakapasok sa top 3. At either si Gasini hindi na rin umabot sa top 3.
So ngayon, kung sinasabi niya, dapat hininto na doon pa lang sa ano. Pero kasi tuloy-tuloy naman at tuloy-tuloy din naman siya nakarating sa dulo ng competition. Ang hindi ko alam kung ano yung nirereklamo niya ngayon. Nag-agree din naman sila, di ba? So parang alam nila, ang mechanic ng game ay ganito, parang 30% na makukuha sa botohan at parang 70% doon sa judges. Pag tinotal yon at mas marami yung boto na pumasok, matik kasi kung sino yung magta-top 1, sa kanya mabibigay ang 30%. So, sa madaling salita, kung ang girl na to ay mataas yung nakuha niya yung 30% na boto, siya yung pinakamataas na boto. Actually, hindi naman kailangan magbaksak ng milyon-milyon dyan eh. Kumbaga parang doon pa lang sa sistema na nanguna ka na at nakuha mo yung 30%, alam mo, kahit nakuha mo pa yung score ng hurado ay matataas. Kung halimbawa, nagmataas ka sa mga hurado, pero kasi kung halimbawa ang kalaban mo ay nakuha niya yung 30%, tapos ang nakuha mo lang sa boto ay palagay natin 20%. So, pwedeng tumaas talaga yung kalaban at ikaw ay bumaba. So, malinaw yung mechanic ng game. Actually, fair siya. Oho, kasi parang mechanic siya na parang, gusto mo bang manalo? So, kuhanin mo yung 30%. So, dapat ikaw yung mag-top ranking doon sa, sa tawag dito, sa botohan. At ayun yung nangyari dito kay Vietnam. Ngayon, kung hindi nakakaboto, bakit ka nakalusot doon sa mga first part, second part? Doon sa third part, parang hindi ka na Ibig sabihin, nomina na yung boto mo. Di ngayon, kung ayun yung pumapasok na boto, syempre yun yung bibilangin nila. Hindi mo naman sasabihin na, may mga hindi nakaboto dito 1 milyon, no? Di ba? So, wala namang ganun, mga Mars. Kaya, ang akin, yung mechanic ng game, yun yung masusunod. Either na sabihin natin, wow, ang ganda ng sagot ni Czech Republic. To be honest, yes. At parang feeling ko dapat nasa top 3 siya. Kung basihan lang natin ay Q&A. Kahit binigyan siya ng mataas na score ng mga hurado, pero nahatak yung score ng iba dahil nakuha nila yung mga percentage doon sa boto. Paano kung wala naman talagang bumoto sa'yo? Di ba? Kasi nung una, sasabihin mo na hindi pumapasok yung boto nila, di sana nahatak yung score mo. Bakit nakapasok ka sa next round, third round, and next round na may bumoboto sa iyo, di ba? So yun. So ang akin lang, maintindihan dapat ng lahat kung ano yung mechanic ng game. Ang mechanic ng game is 30% na boto, kung sino yung highest doon, siya makakakuha ng 30% na 100% na boto. And then, yung doon naman sa iba ay makukuha ng judges. Sa judges naman ng score. So, isipin mo, 70% pa rin ang ibibigay ng judges. At doon 30% lang sa botohan. So ngayon, kung mababa ang binigay sa iyo ng judges, doon lang aangat ang score ng isang kandidata dahil humataw siya doon sa 30%. Kumbaga parang mapapalo. Mababago talaga yung score. Kung walang bumoto sa iyo, so mahina ka pa din. So, di ba? So, yon. At saka hindi natin alam kung ano nga ba talaga ang binigay na score sa kanila ng pagdating sa boto, di ba? So, yun kung ilan yung percentage na nakuha nila. So, yun. Basta transparent naman sila doon sa transparent ang organization doon sa 70%. Doon sa 30% ay makikita nyo naman kung sino yung pinakamadaming boto. Siya makakakuha ng 30%. At I think dahil malaki ang ibinaksak at malaki ang nilamang ni Vietnam, kaya umangat siya ng 30%. Hindi naman na porket umabot ng 11 million yung boto kay Vietnam ay ibig sabihin nun nag 100% siya, di ba? So kung ano yung total ng score ng plus 30%. So isipin natin kung ito ay konti lang yung hinahabol ni Vietnam tapos nakakuha siya ng 30% pagkatapos ikaw. So nagdikdikan kayo doon sa score na siguro konti lang yung lamang sa'yo. Ganon! Nakakaloka ang haba ng explanation ko doon, ha? So, yun. So, I think it's clear. For me, it's clear. I don't know sa inyo. So, yun. But, congratulations pa din at naka-top 5 sila.
wala tayong magagawa. This is a competition. So, pautakan talaga dito sa laban. Di ba? So, yun. And then, syempre, para sa sumunod natin, chika, Gasini Ganado. So, Mama Sam, tingin mo, pag nag-MGI kaya siya, Miss Grand International, mananalo kaya ang Gasini Ganados? To be honest, I think parang kung sa supranational siya pupunta, yes. Mananalo ang Gasini Ganados. Pero pag dito sa MGI, sa Miss Grand Philippines or sa Miss Grand International, I think kung sasali si Yamelix, syempre si Yamelix ang mananalo. Pero kung si Gasini, parang feeling ko hindi nila ibibigay kay Gasini. Parang feeling ko top 5 pa rin nila si Gasini. Pero syempre, kung hindi susubukan ng Gasini, hindi natin malalaman. So, dapat subukan ni Gasini para malaman natin at malay mo, manalo pala siya, di ba, ng first runner-up. Charot. So, yun. Nakakaloka. Kasi ang nakikita ko sa kanila, ang pang-Miss Grand International talaga, I think si Yamelix Hernandez ng Ecuador. Kung sasali yun, I think mag-agree ako na, I think ipapanalo nila yan ng Miss Grand International. Pero pag si Gasini, pag nilaban mo dyan, I think hindi. Hindi nila ibibigay yan. Baka gawin lang nilang first runner-up. Ganon. Ba't hindi natin alam? Malay mo, mag-iba ng atake si Gasini. Mas bumongga, mas panalo. Diba? Basta wag niya lang sasabayan si Yamelix Hernandez. Kasi pag sinabayan niya yun, for sure siya ang first runner-up. So, yan. So, nakakaloka. But I love Gasini Ganados. I think kung nag-supranational to noon, winner yan. So, tingin ninyo guys. Kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga tinatalakay natin. Syempre, maraming salamat po sa inyo lahat sa love and support na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa nakaka-follow at nakaka-subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated syempre sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.